praise. Good morning. Good morning po. Mga kapatid, pwede po ba medyo urong po tayo sa harap, yung mga likod po? Para po medyo, pag may dumating po na medyo Hello. ay Ang lakas ng isa-isa daw. Ang lakas ng Sige lang daw. Good morning everyone at handa na ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Can we stand and let us pray? Oh Father God, we thank you, O Lord Panginoon, sa umagang ito, O Lord Panginoon, na kami ay dinako mo, O Lord, sa lugaring ito, O Lord Panginoon, na may hininga, O Lord Panginoon. We thank you, O Lord. We glorify your name. Hallelujah. Lord, cleanse us, O Lord Panginoon, into your righteousness, O Lord Panginoon. Cover us with your precious blood, O Lord Panginoon, na araw-araw, O Lord Panginoon, kami ay nagkakasala, O Lord Panginoon, sa isip, sa salita, sa ginawa, O Lord Panginoon. We ask for your forgiveness, O Lord Panginoon. Lord, we are here, O Lord Panginoon. We humbly bow down, O Lord Panginoon, into your throne, O Lord Panginoon, na ika'y masilayan namin, O Lord Panginoon, na sa umagang ito, O Lord Panginoon, come, Holy Spirit, O Lord Panginoon, dwell in us, O Lord Panginoon. We thank you, O Lord, sa umagang ito, O Lord Panginoon, and we pray sa lahat na gagamitin mo, O Lord Panginoon, sa umagang ito, O Lord Panginoon. Bless them, O Lord Panginoon. Bless their heart, O Lord Panginoon, na ikaw lamang ang pinupuri, O Lord Panginoon. Ikaw lamang pinaglilingkuran, O Lord. We pray, O Lord Panginoon, sa aming mensahero, O Lord Panginoon, si Pastor Aladin, O Lord. We pray, O Lord Panginoon, anointing ang aming dalangin. Gamitin mo lamang siya, Lord Panginoon, for your glory alone, O Lord Panginoon. And sa aming TLO na si Kuya James, O Lord Panginoon, bless him, O Lord Panginoon, na use him, O Lord Panginoon, mightily, boldly, O Lord Panginoon. We thank you sa kanilang buhay, ni Ate Nins, O Lord Panginoon, na bagamat malayo, O Lord, nagta-travel, we just want to thank you, O Lord Panginoon, but still they have time, O Lord Panginoon, to worship you, O Lord Panginoon. And we pray, O Lord Panginoon, sa aming closing prayer, O Lord Panginoon, and benediction kay Pastor Mark, O Lord, together with Ate Tin, O Lord Panginoon, bless them, O Lord Panginoon, and use them, O Lord Panginoon, into your throne, O Lord Panginoon. We thank you, O Lord, sa umagang ito, O Lord Panginoon. Ihanda mo aming mga puso, O Lord Panginoon, to praise you, O Lord Panginoon, to worship you, to glorify your name, O Lord Panginoon. We thank you, O Lord Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Papuri, O Lord Panginoon, is not enough, O Lord Panginoon, sa iyong ginawa sa aming buhay, O Lord Panginoon. We thank you. We glorify your name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Can we read together in Romans 10:13 to 15? For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on one that have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Sino po yung nag-spread ng good news? Tayo po yun. At dapat lang na araw-araw ay spread natin yung kanyang salita. In Chronicles 16:23 to 24, sing to the Lord, all the earth, proclaim His salvation day after day, declare His glory among the nation, His marvelous deeds among all people. Hallelujah. Let your kingdom come. Hallelujah. Amen. Come on, church.
praise be known wherever we are. We ask not for ourselves, but for your renown. The cross has saved us, so we pray. Your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Give us your strength, oh God. Give us your strength, O God, and courage to speak. Yes, oh God. Perform your wondrous deeds to those who are weak. Lord, use us. Lord, use us as you want, whatever it takes. By grace we'll preach your gospel till our dying breath. Let your kingdom come, let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Let your kingdom come, let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work Yes, oh God. on earth Give is us the strength, oh Lord, done. and courage to speak. Yes, oh God. Hallelujah. Give us your strength, O God, and courage to speak. Perform your wondrous deeds to those who are weak. Lord, use us as you want, whenever it takes. Oh God, yes. So grace will preach your gospel till our dying Let your kingdom come. Hallelujah. Let your kingdom come. Let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done.
Lord Panginoon, to be in our center, O Lord Panginoon. Let us recommit ourselves, mga kapatid, into our Lord Jesus. Let this song, ariin natin na it's a personal song para sa ating Panginoon. Truly, God is so great sa ating mga buhay, mga kapatid. Marapat lamang natin siyang purihin, sambahin, dakilain, luwalhatiin, dahil siya'y nararapat lamang. Hallelujah. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me. Hallelujah. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Lord, we are here waiting, longing for you, Lord. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love and bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's Here I am waiting. wings. Yes, hallelujah. God is calling us today to completely trust Here Him. I am waiting. Let Him take control of Abide ourselves, in me, mga kapatid, and rely on His strength. pray. Let us surrender everything to God. Here I Our am hopes, longing our dreams, our trials, our failures. Ano, marami tayong pinagdadaanan. Iba-iba lang tayo ng battle of life. In life natin. Hide me in your love. May isa tayong Bring pinanghawakan me to sa kanyang mga salita my knees. that I will never leave you nor forsake you. Iwanan ka man May lahat ng I tao know na mahal mo. Jesus Pero ang Diyos more ay and hindi ka niya iiwan. more. Sabi sa Romans 8:35-39, know in all these things, Here we I are am more than a conquerors waiting. through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither
neither the present nor the future, nor powers, neither height nor depth, nor anything else in the creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. We praise you, O God. We commit, we trust you, O God, Panginoon. Today, O Lord, Panginoon, we are longing for you. Come live in me. More and more. Come live in me. Come live in Yes, oh God. me. All my life, take over. Come breathe in me, and I will rise on Come live in me. Hallelujah. eagle's wings. Come breathe in me. All my life, take over. Come breathe in me, and I will rise. Kantahin natin without the instrument. Come live in me. Eagle's wings. Come live in me. All my life, Take over. Take over on our lives, Panginoon. Come breathe in me. I will rise on minsan pa. Come live in me. Oh, my life. Take over. Hallelujah. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in me. All my life, take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me. All my life, take over. Come breathe in me, and I will rise Hallelujah. on eagle's wings. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by your grace in your presence. Lord, we stand by grace in your presence. Cleansed by the blood of the Lamb.
your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Hallelujah. Amen. Good morning po sa lahat. Ang dami natin. Grabe. Kinakabahan na naman ako. Bakit pag ako nagtatayo rito, nagdadatingan kayo? Dapat. Welcome po sa lahat, no? Pati sa mga bisita namin na ngayon lang nakadalo. Welcome po sa inyo. Sinasabi po namin lagi dito, hindi aksidente na nakapunta kayo rito dahil ang Panginoon talaga ang nagdala sa inyo rito dahil nais ng Panginoon na may marinig kayo tungkol sa Kanya. Dahil alam natin na ang Panginoon lamang Panginoong Hesus lamang ang magliligtas sa atin para tayo po ay mapalayo sa ating mga kasalanan. So, welcome po. At ano po natin yung ating mga sarili sa pagkakaupo kasi medyo maiksi lang naman to. Hindi na mahaba. Okay natin dyan. So, ang ating pong mensahe. Ang ating pong mensahe ay magmumula sa Book of Judges. At na ano ko po itong mensahe na to kasi medyo konti lang po yung oras na na-prepare ko. Napagandaan ko to kasi sa paghahanap, ito po talaga yung medyo tumatak sa akin dahil nung tiningnan ko po ito, nag-guilty po ako dito dahil halos lahat po nung mamayang
i-share ko is naranasan ko pala. So, yun po. Kaya ito po ang gusto kong i-share dahil gusto ko rin na ma-share sa inyo at gusto ng Panginoon na may makita rin kayo tungkol dito sa mensahe na ito, tungkol sa Book of Judges na ito. Ito ay tungkol sa aral na matututunan natin tungkol sa kwento ni Samson and Delilah, patungkol sa pag-ibig. At ito po ay hanguin natin sa Judges 16, verses 1 to 22. At ayan, at kukunin lang po natin itong Judges 16 verse 4. Sige po, tumayo po tayo. Sama-sama po natin. Judges 16 verse 4, sabi po rito, after this, he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. Let's pray. Yes, O Lord, hallelujah, Lord. Praise you, glorify you, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, muli, Panginoon, hinihingi namin, Panginoon, na kami yung patawarin, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ang mga karumihan, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Linisin mo po kami, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Panginoon, na makapakinig, Panginoon, makatanggap, Panginoon, ng mga salitang i-reveal mo sa araw na ito, Panginoon. At we pray, Panginoon, na ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan, Panginoon, na tumimo, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magamit namin sa paglakad, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang makita sa harapan ito, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon, at langisan mo ang aking bibig, Panginoon, na magmula lamang sa iyo, Panginoon, mga salita, Panginoon, na lalabas, Panginoon, sa aking bibig, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na alisin mo, Panginoon, ang mga evil spirits, ang mga bad spirits na nandirito, Panginoon, na makakagambala, Panginoon, sa pakinig ng iyong salita, Panginoon. At dalangin namin na protektahan mo, Panginoon, ang apat na sulok ng kwartong ito, Panginoon, na hindi kami magambala, Panginoon, ng anumang masamang elemento, Panginoon, na nagmumula sa labas, Panginoon. Ito lamang ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Po. Kapag narinig po natin si Samson at Delilah, o yung iba pang mga karakter sa Bible katulad nila Eva at Adan, o nung si Noah and the Ark, at saka sino pa ba, yung David and Goliath, madali nating makikita o sa pangalan pa lang, kapag narinig pa nga lang natin, malalaman na agad natin yung mga biblical story tungkol sa kanila. Amen po, di ba? Katulad ni Adam and Eve, malalaman natin na sila yung unang tao na dahil sa kanila nagkaroon ng kasalanan ng ang tao, si David and Goliath. So, marinig nyo pa lang yung pangalan na yon. Alam na natin yung mga biblical story. Ngayon po ay pag-aaralan natin about sa kwento ni Samson and Delilah. At we're talking about ngayong araw is love gone wrong. Siguro po marami po sa atin dito nakaranas ng mga bad relationships. At alam na po natin kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong mga karanasan, at alam na rin natin na dahil sa mga love gone wrong, dahil sa mga relationship na mali, alam na po natin yung dahilan kung bakit nagiging mali yung ating pag-ibig. Sabi po, love is beautiful part of this world, and falling in love can be a wonderful thing. But love can go wrong fast when we don't follow God's ways. So sa mga previous chapter po ng Judges, yung sa kwento ni Samson, sa buhay ni Samson, ay kita po natin na si Samson is hindi naman siya talaga nag-care about dun sa God's ways. Kaya nga hindi tayo masusurpresa na pati sa pag-ibig is naging hindi maganda yung kanyang karanasan. We find that love went wrong for Samson. At halos lahat na nga ng pinagdaanan niya sa buhay ay naging mali. So, pati nga yung pag-ibig is naging mali.
po ay magpapakita sa atin ng 5 dahilan o 5 ways kung bakit nagiging mali yung pag-ibig. Kung bakit nagiging, kung paano nagkakaroon ng pag-ibig na mali. Yung 5 things that kailangan nating avoid na para hindi natin maranasan yung pagkakamali sa ating pag-ibig. At simulan na nga po natin. No? Yung una is yung choosing lust over love. So, yun nga, sa verse 1 to 3, makikita po natin dito. Sa kwento ni Samson, ito yung unang paraan kung paano maaring magkamali yung pag-ibig kapag pinili po natin yung pagnanasa kaysa sa pag-ibig. Sabi po sa verse 1 to 3, Samson went to Gaza and there he saw a prostitute. And he went into her. The Gazites were told, Samson has come here. And they surrounded the place and set an ambush for him. Hindi ko makita. The Gazites were told, Samson has come here, and they surrounded the place and set an ambush for him all night at the gate of the city. They kept quiet all night, saying, Let us wait till the light of the morning, then we will kill him. But Samson lay till midnight, and at midnight he arose and took hold of the doors of the gate of the city and the 2 posts. He pulled them up, bar and all, and put them on his shoulders, and cried them to the top of the hill that is in front of Hebron. So sa verse po na ito, kung first time yung mabasa to, makikita nyo po dito yung, mas tatatak po sa inyo dito yung kamangha-mangha o yung amazing na lakas ni Samson, yung amazing na strength ni Samson. Dahil pinakita po dito yung gate nga, kung makita nyo po sa picture, yung gate, di ba? Halos gawa po siya sa solidong kahoy na maaring nababalutan pa ito ng mga metals. At yung gate na to is nung panahon na po yun, ito yung ginagamit para malimitahan yung pag-atake o hindi makapasok agad yung mga kaaway na naatake sa kanilang syudad. Pero sinabi po sa verse 3, kahit sa kabila ng katibayan ng gate na to o yung tibay ng gate ng pinto na ito, sinabi po sa verse 3 na tinanggal ni Samson ito, binuhat at dinala doon sa Hebron. Yung Hebron po is 36 miles away from Gaza and halos 32,000 feet, 3,200 feet higher in altitude. So, biruin nyo, tingnan nyo naman kung gaano kabigat yun, no? Na nilakad niya, binitbit niya, nilakad ng 36 miles. Na pataas pa yung nilakaran niya. Siguro, ako nga lang, pag nagbuhat ng mineral water papunta sa kwarto, hirap na. So, makikita po talaga natin yung kung gaano kalakas to si Samson. At ito po yung isa sa mga kamanghamanghang pinakita ni Samson dun sa istorya ni Samson, kamanghamanghang lakas na ipakita dun sa story ni Samson, yung pagtanggal niya ng pintong ito at binitbit papunta sa Hebron. Pero dapat po, kung tingnan po natin yung verse 1 to 3 na to, hindi po, may isang point po dito na dapat nating tingnan. Ito yung dahilan ng pagkakamali ni Samson kung bakit siya napunta dun sa Gaza. Makikita nga natin dun sa verse 1. Sabi po, there he saw a prostitute and he went into her. So nakita niya yung isang prostitute. So nagnasa siya ron. Kaya pumunta siya upang magpalipas ng gabi kasama ng babaeng prostitute. At alam naman natin pag prostitute, di ba, isang lang to, one night stand, or yung mga prostitute is yung mga bayarang babae. Baga, may money involved dito na binabayaran nila yung babae. So wala pong pag-ibig na involved dito. In previous chapter din ng account na ito ni Samson, makikita po natin
yung success ni Sam sa Philistines nung pinatay niya yung 1,000 lalaki sa Battle of Jobon Hill. Pero sa kabila nun, yung Jobon Hill doon din yun sa Philistines, mga 1,000 Philistine people din yung kanyang pinatay. At doon pa lang makikita na natin na sigurado galit na galit sa kanya yung mga Philistines. Sigurado na hinahunting siya ng mga Philistines. Pero sa kabila noon, nakikipag-flirt pa rin siya o nakikipag-ano pa rin siya sa mga babaeng Philistines. Mas pinagnananasaan niya pa rin yung mga babae na taga Philistines. So dito po sa pangyaring ito, hindi lang po makikita po natin na hindi lang naging disobedient si Samson sa Panginoon dahil nga dun sa pagkuha niya ng babaeng prostitute. So doon pala makita natin na hindi na naging disobedient si Samson. At masasabi rin natin na isang ano bang term pwedeng sabi kong isang katangahan o kahangalan yung paglagay niya dun sa sarili niya. Dun sa gasa na yon, alam niya naman na galit sa kanya yung mga tao, galit sa kanya yung mga Philistinians, pero pumunta pa rin siya doon. So isang kahangalan o isang katangahan yung pagpunta niya ron. At yun nga ay nagawa ni Samson dahil sa lust or pagnanasa doon sa mga babae, sa prostitute sa Philistines. At yun po yung nagagawa nung lust o pagnanasa, ganun din sa atin. Dadalhin po tayo ng lust o pagnanasa sa mga lugar, sa mga bagay na alam naman nating delikado pero pinupuntahan pa rin natin pagka meron tayong lust sa ating sarili. Sabi nga, lust will make you take risk. Lust will make you take bad risk, and lust will lead you to do things that are not wise. At ito po yung isa nga sa most common ways that love goes wrong when we chooses lust over love. Sabi po sa 1 Corinthians 6:15-17. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For as it written, the two will become one flesh. But he who joined to the Lord becomes one spirit with them. Hindi po ibig sabihin na prostitute lamang na sa mga prostitute lamang tayo nagkakaroon ng pagnanasa. Anytime o every time na we enter a sexual relationship outside of marriage, we are choosing lust over love. Dahil mas pinipili natin yung gusto natin kaysa sa sinasabi ng Diyos na pinakamabuti para sa atin at sa ibang tao. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:4-6, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. At bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan po natin gumawa ng mga ganap na paninindigan about sexual purity sa ating buhay. Sexual purity means yung maging sacred yung sexual life natin, na ang sex is para lang sa ating asawa. Outside of that, hindi na po nakakalugod sa ating Panginoon. Sabi po, don't give in to lust. Don't choose lust over love, and don't mistake lust for love. Dahil mayroon pong malaking pagkakaiba
sa pagitan ng pagnanasa at pag-ibig. Lust can't wait to take, while love can't wait to give. Ito po yung pagkakaiba ng lust sa pag-ibig. At ito po nga po yung unang way kung paano nagiging mali yung pag-ibig. Kung paano humahantong sa pagkakamali yung pag-ibig. When we choose lust over love. Ang ikalawa po is yung when you fall in love with the wrong person. Sa account po ni Samson, nababasa po natin ito sa verse 4 to 6. Sabi po, after this, he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, seduce him and see where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him to humble him, and we will each give you 1,000 pieces of silver. So Delilah said to Samson, please tell me where your great strength lies and how you might be bound, that one could subdue you. So dito po nagsimula yung kwento ni Samson and Delilah sa verse 4. So yun nga po yung dyan po pinakita na dyan po unang pinakita na umibig si Samson kay Delilah. At dyan po diretsong binanggit yung pag-ibig ni Samson kay Delilah, na fall in love siya kay Delilah. At bakit po sinabi na si Delilah is a wrong person? Di ba sabi po natin kanina, falling in love with the wrong person. Doon nagsisimula yung pagkakamali sa pag-ibig. Dahil po, first si Delilah po is not a believer. She was not a believer. Dahil si Delilah po isang Palestinians, hindi po siya believer. At sabi po makikita po natin sa Biblia, mababasa po natin sa Biblia, tinuturo rin po sa Biblia, lalo na sa Corinthians na we should not, na hindi tayo makipag-date o makisama sa mga mag-asawa ng isang unbelievers. Ikalawa po is makikita natin na yung pangyayari is nangyari po sa Valley of Sorek. Yung Valley of Sorek po is valley malapit sa border ng Philistia. It's valley on the border of Philistines and the territory of the tribe of Dan, which is a Philistine territory. And doon po, lahat po ng mga babaeng nakarelasyon ni Samson, na makita natin sa account na ito ay mga Philistines, which is nagre-resulta nga nung kanyang problema o major conflicts sa mga Philistinians, nung siya ay nakikipagrelasyon sa mga Philistinians. Pero ang problema po rito is that Delilah is not on Samson's side. Si Delilah po ay mahal ni Delilah si Samson, pero si Delilah wala po siyang pinakitang pagmamahal kay Samson. Sabi nga po, Samson's in bed with Delilah, but Delilah is in bed with the Philistine. So kaya sinabi pong Samson falls in love with the wrong woman. Ikatlo po is yung si Delilah is a woman of bad character. Paano po nasabing si Delilah is a woman of bad character? Una po, she is deceitful. Makikita po mababasa po natin na si Delilah is ilang beses na nilinlang si Samson. At ikalawa, she sleeps with Samson before marriage. Yun po. At pangatlo, she is willing to betray Samson for a bride. So, makita po nga natin sa verse 5, no? Yung kung paano inalok si Delilah ng mga Philistinians na mga officer na bibigyan siya ng 1,100 piece of silvers kapag nalaman nila yung tinatagong sikreto ni Samson.
1,100 pieces of silver, di ba? Sinasabi po na halos 12.5 kilogram po ito ng silver. At mas marami daw to dun sa inalok kay Judas nung pinitray niya sa ating Panginoong Jesus. So dito pa lang makikita natin na si Delilah ay wala talagang pag-ibig kay Samson na mas ipagpapalit ni Delilah si Samson sa pera. Pero hindi po yung pera dito yung nagmamatter. It is the right person. Dahil ang right person po, hindi kanya ibebetray kahit sa anumang halaga ng pera. Hindi kanya ipagpapalit kahit ano pa man ng amount na ialok sa iyo. Ito ay kung tamang tao yung pinili. Kaya sinabi po na si Delilah is a woman of God character. Sabi nga sa Proverbs 31 verse 10 to 12, a wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Ito po ay halos kabaliktaran po nung karakter ni Delilah na makikita natin. Sinabi po rito, is noble character, pero si Delilah, she is a woman of bad character. Sinabi po dito, she should be worth far more than rubies. Pero si Delilah, dahil sa konting halaga ng silver, ipinagpalit niya si Samson. And sinabi rin na full confidence. Her husband has full confidence in her. At makikita natin na kung pagpapatuloy natin pagbabasa, hindi natin kakakitaan ng full confidence si Samson kay Delilah. Dahil siya yung nagdala kay Samson sa harm. And lahat po ng araw ni Samson is naging hindi na maganda. At anong tao po ba tayo dapat ma-fall in love? Ang Biblia po, ang ating pong salita ng Diyos ay nagbigay ng mga instruction sa lugar na ito. Katulad po yun nga po, sa Proverbs 31 verse 10 to 12. Gayon din sa 2 Timothy 2:22, sinabi po, so flee youthful passion and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Ang bottom line dito is dapat maging maingat tayo kung kanino tayo may in love. Dahil hindi po tayo palaging matalino sa ating pag-ibig. Pwede po tayong may in love kahit kanino man, kahit sino man. Kaya kailangan maaga pa lang is malaman na natin kung sino yung maling tao o sino yung tamang tao para sa atin. Kaya yan po yung ikalawang dahilan, ikalawang ways na maaaring magkamali ang pag-ibig kapag tayo po ay umibig sa maling tao. Ikatlo nga po is yung not learning from your mistakes. Ito po yung ikatlong matututunan natin sa account ni Samson na love can grow wrong when we don't learn from our mistakes. Muli sa verse 6 to 9. Sabi po, so Delilah said to Samson, please tell me where your great strength lies and how you might be bound, that one could subdue you. Samson said to her, if they bind me with 7 fresh bowstrings that have not been dried, then I shall become weak and be like any other man. Then the lords of the Philistines brought up to her 7 fresh bowstrings that had not been dried, and she bound him with them. Now she had men lying in ambush in an inner chamber, and she said to him, the Philistines are upon you, Samson. But he snapped the bowstring as he thread of flax snap when it touches the fire, so the secret of his strength was not known. Makikita po natin dito na hindi po naging maingat o mahinahon si Delilah sa pagtatanong kay
kay Samson para alamin yung kanyang sikreto. Marahil dahil si Samson is in love masyadong in love kay Delilah, kaya ganoon na lang yung confident ni Delilah na tanungin iyon. Imbis na gawin niya pong pahilim para alamin yung sikreto ni Samson, nagtanong agad siya, yung kumbaga biglaan niyang tinatanong o harap-harapan niyang tinatanong yung gusto niyang malaman. Nga sa verse 6, makita natin, sinabi niya, "Please tell me where your great strength lies and how you might be bound, that one could subdue you." At sa kabila ng katanungan ito ni Delilah, makikita po natin na hindi naman binigay ni Samson yung tunay na dahilan kung ano yung sikreto niya ng kanyang lakas. Pero dapat doon pa lang maging aware na si Samson na matapos na yung, kumbaga, kung ulitin man ni Delilah yon, alam niya na. Kasi doon pa lang, nung nalaman ni Delilah, ginawa sa kanya yon at yun nga, trinay ng mga Philistine na nahulihin siya, o sa verse 9 makikita natin na i-ambush siya, pero dahil nga hindi yun ang dahilan, kaya nakawala siya at natanggal niya yung pagkakatali sa kanya. So doon pa lang dapat nalaman niya na may balak si Delilah sa kanya. Pero makita natin sa verse 10 to 12, inulit-ulit yun ni Delilah. Then Delilah said to Samson, "Behold, you have mocked me and told me lies. Please tell me how you might be bound." And he said to her, "If they bind me with new ropes and have not been used, then I shall become weak and be like any other man." So Delilah took the new ropes and bound him with them and said to him, "The Philistines are upon you, Samson." And then the men lying in ambush were in an inner chamber, but he snapped the ropes off his arms like a thread. So yung una, di ba, sinabi niya yung bowstrings, yung fresh bowstrings. Ngayon naman, sinabi niya yung bagong ropes, yung talagang makakapagpahina sa kanya. At sa pangalawang pagkakataon, ginawa na naman ni Delilah yon, na tinalian siya nung sinabi ni Samson. Ngunit dahil nga hindi yun yung dahilan, kaya ganun ulit yung nangyari. And dapat, di ba, pangalawang pagkakataon yan, makikita natin, mayroon pang pangatlong pagkakataon. Dahil hindi nga naging totoo yung nangyari yung gusto ni Delilah. Kaya sa pangatlong pagkakataon, tinanong niya ulit. Sabi po, "Then Delilah said to Samson, until now you have mocked me and told me lies. Tell me how you might be bound." And he said to her, "If you weave the 7 locks of my head with the web and fasten it tight with a pin, then I shall become weak and be like any other man." So while he slept, Delilah took the 7 locks of his head and wove them into the web. And she made them tight with a pin and said to him, "The Philistines are upon you, Samson." But he awoke from sleep and pulled away the pin from the loom and the web. So yun po, sa pangatlong pagkakataon, tinanong ulit siya ni Delilah. Pero sa pagkakataong yon, medyo malapit na sa katotohanan yung binigay ni Samson, yung naging tugon ni Samson, dahil may kinalaman na yun sa kanyang buhok. At sa kabilang banda, ginawa pa rin ni Delilah yung sinabi ni Samson, pero ganun pa rin. Nung try nilang isubdue si Samson, nakatakas pa rin si Samson. Nakawala pa rin si Samson. So, dapat sa mga pagkataong yun, dapat na natutunan na si Samson, nagkaroon na ng lesson si Samson sa mga tanong ni Delilah at sa mga ginawa sa kanya. At gayon din, kung titingnan natin, if babalikan natin yung ibang account, yung ibang chapter, yung before nung account na to, meron pong account to na may asawa si Samson na ganun din, na nag-share siya ng riddle. Yung riddle na yon is sinare nung asawa niya dun sa mga Philistinians, na naging dahilan nga nung dahil yung
yung riddle na yon na naging dahilan ng trouble niya sa mga Palestinians. Doon pa lang dapat alam niya na nagkaroon na ng idea si Samson na 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 hindi dapat siya nagkakamali, hindi niya na dapat inulit yung mga bagay, yung mga sikreto na sinishare niya sa kanyang asawa o sa kanyang kinakasama. Pero alam po natin na lahat naman tayo, 'di ba? Sasabihin natin lahat tayo nagkakamali dahil tayo lang tao. Tama po, tayo lang tayo, tao lang po tayo na nagkakamali. Pero ang kaibahan po, wise people learn from their mistakes, while foolish people keep on making the same mistakes over and over again. Kaya makikita po natin sa verses na 'yon kung paano naging yung kahangalan ni Samson sa paulit-ulit na pangyayari, paulit-ulit na pagbibigay niya ng pagsagot sa mga tanong ni Delilah. Sinasabi natin na love is blind, kaya tayo nakakagawa ng mga bagay, mga kasalanan na mga mistakes na paulit-ulit dahil we're in love. Sabi natin, love is blind. We're in love, kaya may mga bagay talaga na mali na paulit-ulit nating nagagawa. Lalong-lalo na kapag we're in love with the wrong person. At marami pong mga tao yung pumapasok talaga sa bad relationships. At hindi na po sila o nahihirapan na po silang makalaya doon. Dahil nga po pinaninindigan na nila minsan yon. Sasabihin pa nga nila minsan na hindi bad relationship yon. Pinasisinungalingan nila na hindi bad relationship yon. That's love. Minsan sasabihin pa nila. At minsan paulit-ulit nga natin gagawin yung mga pagkakamaling yon. Sasabihin natin na magbabago din yon, pero hindi naman talaga. At kung makalaya man tayo o makalaya man yung mga pumapasok sa mga ganong relasyon, sigurado they will make same mistake at papasok ulit sa another bad relationship. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 3, the prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it. Gayon din sa Proverbs 26:11. As a dog returns to its vomit, so a fool repeats this folly. Kapag tayo po ay nakakapasok sa mga ganong kamalian, yung right action po na dapat nating gawin is confessing it to God. Dapat po sinasabi natin ito, yung mga pagkakamaling ito sa ating Panginoon. Pangalawa is humingi tayo ng kapatawaran. Pangatlo, repenting of your sin. Talikuran natin yung kasalanan na yon. At ang huli is yung making the appropriate changes in your life going forward. So ito po yung mga tamang gawin natin kung tayo po ay nakakagawa ng mga ganong pagkakamali. So yun nga po yung tatlong ways that love can go wrong. Choosing lust over love, falling in love with the other person, not learning from your mistake. At sumunod po is pang-apat, putting other people before God. Sabi po sa verse 15, sa kwento ni Samson ulit, sa verse 15 to 19. And she said to him, how can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times, and you have not told me where your great strength lies. And when she pressed him hard with her words day after day, and urged him, his soul was vexed to death. And he told her all his heart, and said to her, a razor has never come upon my head, for I have been a Nazirite to God from my mother's womb.
If my head is shaved, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. When Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called the lords of the Philistines, saying, Come up again, for he has told me all his heart. Then the lords of the Philistines came up to her and brought the money in their hands. She made him sleep on her knees, and she called the man and had him shave of the 7 locks of his head. Then she began to torment him, and his strength left him. Sinabi po rito sa verse 17 na si Samson daw ay isang Nazirite. Yung Nazirite po is the Nazirite was one who took a special vow to God during such which period they would not touch alcohol or shave their hair or not to eat unclean food. But si Samson po was a special Nazirite kasi yung Naziriteship niya daw po was confirmed before his birth. Bago pa siya pinanganak, nandun na yung vow ginawa sa kanyang nanay. Kung babasahin nga po natin yung accounts na pinuntahan ng anghel yung nanay ni Samson, dahil si Samson po yung nanay po ni Samson is hindi rin magkaanak. Kaya sinabi niya magkakaanak, pero ito nga po yung vow to God na ibinigay sa nanay ni Samson na kapag pinanganak si Samson. At dito nga po sa verse na ito, makikita po natin sa verse na ating nabasa sa 15 to 19, makikita po natin dito na masasabi po natin na si Samson puts Delilah before God. Bakit po? Kasi imbis na bantayan ni Samson yung sacred vow niya sa ating Panginoon, imbis na dapat mas inuna niya inisip niya yung sacred vow niya sa Diyos. Mas inisip niya, mas bumigay siya kay Delilah. Mas sinabi niya kay Delilah yung dahilan tungkol sa kanyang buhok. So, iniligay niya po si Delilah before God nang sabihin niya yung kanyang sikreto tungkol sa kanyang buhok. At yun nga po ay sinamantala ni Delilah. Sa makikita nga po natin sa verse 19 na pinatulog siya at inahit yung kanyang buhok. At dahil doon nawala nga yung lakas niya, yung matinding lakas ni Samson habang natutulog siya sa kantungan ni Delilah. Sa Exodus 23, doon po nakasulat yung unang utos sa 10 utos ng ating Panginoon. You shall have no other gods before me. Ang Diyos po deserve first place in your life at all times and in all His ways. In all ways. Dapat po ang Panginoon yung nating inuuna sa ating buhay sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Bakit po? Kasi God is our Creator. Wala po tayo dito kung wala ang ating Panginoon. Pangalawa, God is our Savior. Hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung wala ang ating Panginoong Jesus. God is our judge. We are all accountable to our God kung paano po tayo namuhay dito sa mundo. And God is our friend. Dahil ang God is for us, not against us. At pagkakatiwalaan natin siya na iingatan niya tayo kapag inuna natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Sabi po sa Matthew 10:37 to 39, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Kapag tayo po ay nagmahal, there is always danger na maaari nating unahin ang ating minamahal kaysa sa ating Panginoon. That we might start putting them before God. Marami na nga po tayong nakita, di ba? Mga
nakasama dito sa ating panambahan. O siguro may mga kakilala kayo, mga kaibigan kasama na dating mga mananampalataya, pero dahil sa pag-ibig, dahil sa love, hindi nyo na sila nakikita rito, hindi nyo na sila nakakasama. Minsan naman, mga nakakasama natin dito, mga LDR, yung mga nandito, yung asawa na sa Pilipinas, minsan sasabihin ng asawa, huwag ka munang umaten dyan, huwag ka munang tumalo dyan, mag-usap muna tayo, ganyan, dahilan ba na para hindi ka makadalo. So, yun po yung mga dahilan kung bakit minsan nauuna natin yung pag-ibig. Dahil nga mahal natin yung ating asawa, mahal natin yung ating mga anak. Minsan, hindi mas inuuna natin sila kaysa sa pagdalo sa mga gawain na ganito. At hindi naman masama na unahin natin ang ating pamilya, pero dapat yung dahilan ba, yung puso mo, yung puso natin, still, dapat sa Panginoon. Yung dahilan kung bakit natin inuuna yung ating pamilya is dahil mas inuna natin ang ating Panginoong Diyos. Ibig kong sabihin is yung kapag na dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo, it's because of you love God, you love Jesus, na minsan talaga kailangang unahin sila dahil nga mahal natin din sila at dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. At minsan kapag nauna nga yung mga bagay na yon, kung hindi talaga wala sa puso natin yung pag-una sa kanila, kung talagang mas pinapriority natin yung ating pagmamahal sa ating mga karelasyon, sa ating pamilya kaysa sa ating Panginoon, na-off track tayo sa ating Diyos. Our life goes off track. And doon natin ma-experience yung another aspect ng love gone wrong. At yun nga po yung pang-apat na dahilan kung bakit ang pag-ibig is napupunta sa pagkakamali, when you put other people before God. Last is thinking God will ignore your sin. Sabi po sa verse 20 to 21, and he said, the Philistines are upon you, Samson. And he awoke from his sleep and said, I will go out as at other times and shake myself free. But he did not know what the Lord had left him. And the Philistines seized him and gouged out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with bronze shackles, and he ground at the mill in the prison. Dito po nakita natin na si Samson po is bumangon at tumayo at na inisip na kakayanin niyang talunin, na matatalo niya pa rin yung mga Philistines gaya ng kanyang mga kanyang nagagawa dati. Dahil nasanay na po siya na laging kasama niya yung Diyos, kasama yung Panginoon, na i-bail out, na nasanay siya sa pag-bail out sa kanya ng Diyos, na hindi niya alam na hinayaan na pala siya ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi naman talaga yung buhok ni Samson yung nagbigay ng lakas sa kanya. It is God who gave him strength. It is God who na kasama niya kapag nakakalaban niya yung mga Philistines, nagbibigay sa kanya ng lakas. At ang buhok po ay tanda lamang po ito ng panata sa Panginoon. Hindi po nawalan ng lakas si Samson dahil nawala po yung kanyang buhok. Nawalan siya ng lakas dahil nawalan siya ng Diyos. At kung wala nga ang Diyos, wala pong lakas si Samson na ipagtanggol yung mga kaaway, yung kanyang sarili laban sa kanyang mga kaaway. Nakita naman po natin yung mga maling ginawa ni Samson, di ba? Yung he chose lust over love. He fell in love with the wrong person. He didn't repent of his sin or learn from his mistake. He put Delilah before God. So sa tingin po ba natin sa mga ginawang ito, i-ignore pa ba ng Panginoon yung kanyang kasalanan? I-ignore ba ito ng mga Panginoon yung kanyang mga ginawa? Dahil naging masyadong kampante nga po si
si Samson sa ating Panginoon na lagi siyang iniligtas. Kaya ang akala niya po is magagawa niya pa rin to nung time na yon. Katulad rin po ito nung ginawa sa bansang Israel, dun sa later in Old Testament. Si Samson po, inassume niya na lagi niyang matatalo yung mga Philistines. And samantalang yung Israel po, inassume nila na hindi sila matatalo. Bakit po? Kasi sabi po ng mga Israelites, they had a temple. And God would never let the temple be destroyed. But, hindi po yun nangyari. Dinestroy po ng ating Panginoon yung temple dun sa Israel. Kung hindi po pinalampas ng ating Panginoon yung mga kasalanan ni Samson, kung hindi po pinalampas ng Panginoon yung templo sa Israel, nung nagkasala yung mga Israel, tingin po ba natin na palalampasin po ba ng ating Panginoon kung tayo ay patuloy na nagkakasala sa Kanya? Sabi po sa Proverbs 29 verse 1, He who is often reproved, yet stiffen his neck, will suddenly be broken beyond healing. Iyan po yung nangyari kay Samson. Binigyan siya ng Diyos ng marami pong pagkakataon na magsisi, pero nagpatuloy siya sa kanyang mga di kaaya-ayang mga ginagawa. Sabi po sa Galatians 6:7-8, do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. May dalawang pagkakamali po na dapat nating avoid when it comes to sin sa ating buhay. One mistake is thinking God will not forgive your sin. And the other is thinking that God will ignore your sin. Ito po yung dalawang pagkakamali na dapat nating i-avoid kapag kung tayo po ay nagkakasala. Naisipin natin, minsan kasi naiisip natin na hindi na tayo mapapatawad ng ating Panginoong Diyos sa ating kasalanan. At minsan naman naisip natin na hindi na papansinin ng ating Panginoon yung ating kasalanan. Katotohanan po is papatawarin tayo ng Diyos. Papatawarin ka ng ating Panginoon sa iyong kasalanan kapag nagbigay ka po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero hindi niya po i-ignore yung mga kasalanan. Hindi niya po i-ignore yung sin. Yung sin na ating nagagawa. Dahil sinasabi po sa Biblia na dinidisiplina po tayo ng Diyos dahil mahal niya po tayo. Kaya nga po si Samson, pinagbayaran niya po ng malaki yung kanyang kasalanan. Makita po nga po natin na tinanggal yung kanyang mata, dinukot yung kanyang mata, dinala siya dun pabalik sa Gaza. Kung saan po nung mga una is kasama niyang natutulog yung mga prostitute. Balik dun sa lugar kung saan niya napakita yung kanyang kamanghamangang kalakasan. Katulad nga nung pagbuhat nung pinto na dinala niya pa sa Hebron. Doon po inilagay si Samson ng mga Pilistinian sa bilangguan. At pinilit po siyang gawin yung mga gawain ng mga ginagawa ng mga alipin. At bago po pinabayaan ng ating Panginoon si Samson, makikita po natin yung mga kamanghamanghang lakas niya nung sunugin niya nga yung sakahan sa Pilisteo, pero ngayon siya po ay nagigiling sa gilingan ng mga butil ng mga Pilisteo bilang isang bulag, mahina at kaawa-awang alipin. Dalawa lang naman yung ating mapagpipilian. Kung maglingkod tayo sa Diyos o maaaring maglingkod ka sa kasalanan. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang kasalanan ay isang mahirap na master.
Dahil nawala nga yung lakas ni Samson dahil hinayaan siya ng Panginoon. Kaya huwag po tayo magkamali sa pag-iisip na babaliwalain ng Diyos yung ating mga kasalanan. Pero sa verse 22, makikita po natin dito na habang si Samson po is nasa mababang antas o nasa lowest point ng kanyang buhay, makikita po natin sa verse 22, sinabi, "But the hair of his head began to grow again after it had been shaved." So dito po, kung titingnan po natin, makikita po natin na nagkaroon po ng pag-asa si Samson. Pero yung pagtubo po ba ng buhok ni Samson will make a difference. Yung pagtubo po ba ng buhok ni Samson is manunumbalik yung kanyang lakas, yung kalakasan. Hindi po. Not on its own. Ito po ay kung nanaisin ng ating Panginoong Diyos. Pero ito po is yung sign nga ng hope na sinasabi ko. Ito po ay sign ng hope na dahil ito nga po yung vow ni Samson, makikita natin na iniisip nila na ito yung dahilan kung bakit ikakaroon ng kalakasan si Samson. Kaya sa pagtubo po ng buhok ni Samson, ito po yung sign kung babalik nga yung lakas ni Samson. Pero it is God who will decide. It is God na magsasabi, magbibigay kay Samson kung magbabalik ng lakas ni Samson. Lahat po tayo nais natin ng pag-ibig sa ating buhay. Pero lagi po nating tandaan, love can go wrong when we don't follow God's ways. Sabi nga natin, when we choose lust over love, when we fall in love with the wrong person, when we did not learn from our mistakes, when we put other people before God, and when we think God will ignore our sin, then we are in great danger of love going wrong. Pinakita po sa atin ng Diyos yung tamang paraan ng pamumuhay sa Kanyang salita. Kapag sinunod po natin yung mga paraang ito ng Diyos, yung pag-ibig po sa ating buhay ay mas gaganda. Katulad nga po ito ng pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos, nung binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, para tayo po ay patubos sa ating mga kasalanan. Lagi po nating alalahanin, love is giving and lust is taking. 1 John 4:10, sabi po, "Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin." At muli po, sabi po, love gone wrong means life gone wrong. Sana po pagkatapos po nating marinig yung mensaheng ito, ipanalangin po natin na maiwasan natin yung mga pagkakamali na natutunan natin, narinig natin, nalaman natin kay Samson sa paghahanap ng pag-ibig, pursuing love. Na we will always put God first at piliin yung mga gawain, yung mga bagay na naayon at nakalulugod sa ating Panginoon. Amen po. Sana tayo po tumaya. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Ama naming Diyos, muli, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, na iyong ibinaba, Panginoon, sa pulpitong ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, na ang mga mensaheng ito, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa isipan ng bawat isa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay samahan mo, Panginoon, na humana, Panginoon, ng tunay na pag-ibig, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang pag-ibig, Panginoon, na aming nararanasan ay, Panginoon, ay sa tamang tao, Panginoon. Hindi namin maranasan, Panginoon, ang mga pagkakamali, Panginoon, na naranasan ni Samson, Panginoon, kay Delilah, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming palaguin, Panginoon. Pagpukulurin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ingatan mo kami, Panginoon, sa paglakad namin sa araw-araw, Panginoon. Muli, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami hanggang sa pagtatapos ng gawain ito, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, mapapurihan, Panginoon, ikaw lamang maitas.